Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Almo. Taong 1932, Mabini, Negros Occidental. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang sabihin sa iyo, Pinuno, na hindi ako si Almo. Ako ang pangalawa niyang anak, na kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Putotan, Iloilo. Matagal na akong nakikinig ng mga kwento mo at alam ko marami sa iyong mga istorya ay totoo. Kaya naman sa kakapakinig ko, nagpasya ko na ibahagi ang kwento ng tatay ko. Magmula kasi noong bata ako, paulit-ulit na itong naging kwento ng aming ama sa amin. Kaya ngayong matanda na ako, hindi ko ito nakalimutan. Sa taong nabanggit, binata pa ang aking ama. Kagaya ng iba, mapusok din ito sa lahat ng bagay. Maraming barkada at maraming bisyong tao ito, pero lahat ng iyon ay bigla na lang nagbago nung may nakilala itong lalaki na nakatira sa bundok malapit sa kanilang baryo. Naintriga si Almo sa pagkatao nito, kaya naman sa ilang beses nilang pagkikita, nagdesisyon na itong sumama roon. Talaga ba, Almo? Sasama ka sa akin? Malayo rito ang bahay ko, ha? At kung sasama ka, baka naman hanapin ka ng pamilya mo. Ipinapaalala ko lang sa'yo, isang beses lang akong bumaba sa isang linggo. Kaya kung tutuloy ka, mananatili ka roon ng mga 5 araw. Sigurado ako, hahanapin ka ng mga magulang mo kung sasama ka sa akin. Hayaan mo sila, inay, Kuya Ulang. Hindi naman ako nun hinahanap eh. Tsaka, walang problema kung di ako umuwi. Sanay naman sila na wala ako palagi sa bahay. Ikinakahiya nga nila ako bilang anak eh. Kaya, ba't pa nila ako hahanapin? Nang marinig ito ni Ulang, hindi na ito nakasagot pa. At ang ginawa nito, isinama siya sa kanilang bahay. Gulat na gulat si Almo nun. Gawa ng hindi naman niya sinabi dito kung saan siya nakatira. Malabo rin namang nakita siya nitong umuwi, lalo pat madalang lang silang magkita. Pagdating nila ng bahay, nadatna niya ang kanyang mga magulang na abala sa pagbibilad ng palay. Walang sabi-sabi, nilapitan ito ni Kuya Ulang sabay wika rito ng, Manoy Francisco, gusto ni Almong sumama sa akin. Ayos lang ho ba yun sa inyo? Pagkasambit nito ng mga kataga, medyo kinabahan siya. Gawa ng alam niya na madaling uminit ang ulo ng tatay niya. Hindi rin ito nakikipag-usap sa kung kani-kanino, lalo na kung may kaugnayan ito sa personal na problema. Dahil dito, kung kaya't bahagya siyang napaatras para magtago sa likod ng kanyang kasama. Inakala niya kasi na magkokomprontahan ng dalawa, pero pagsilay niya sa mukha nito, napansin niya na kalmado lang ito. Wala yung kahit na anong galit sa katawan at parabang ayos lang din para rito ang desisyon niyang sumama kay Kuya Ulang. Sige, sama mo yan. Mas magandang ang umalis yan muna rito para matahimik ang pamamahay ko. Hoy Almo, kunin mo na ang mga gamit mo. Bumalik ka na lang kapag nabago na yung ugali mo. Noon pa man sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayo panghihinayangan, lalo na kung wala kayong mabuting maidudulot dito sa bahay. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagsalita. Parang kinukurot noon ang puso niya, buhat sa mga katagang narinig niya. Kaya kahit magdahilan pa, napilitan na lang siyang sumunod. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis na nga silang dalawa. Napakalungkot niya noong mga sandaling yon, kaya naman di niya gaanong kinakausap ang kanyang kasama. Nang mapansin naman ito ni Kuya Ulang, agad siya nitong tinapik habang nagwiwika sa kanya ng, Huwag ka nang malungkot. Ipinapangako ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan ang pagsama sa akin. Marami akong ipapakita sa'yo. Mga bagay na ni minsan, hindi mo naisip na umiiral sa mundo. Nang marinig niya ito,
Tumango lang naman siya habang nakatingin sa malayo. Pilit niya noong ibinabalik ang kanyang sigla pero di niya ito magawa-gawa. At pagkaraan ng ilang oras, kahit papaano nakalimutan na niya ang mga nangyari kanina. Natutuwa na rin siya sa mga nakikita niya, kaya tuluyan na rin niya itong nakalimutan. Maya-maya pa, sa gilid ng buhay na batis, nakita niya ang bahay ni Kuya Ulang. Maliit, simple, at higit sa lahat, napakalinis. May mga halaman ding nabubuhay sa paligid, kaya kahit nasa malayo, masasabi mong buhay na buhay ito. At kahit milya-milya ang agwat nito sa komunidad, hindi ito nagkulang sa mga pangangailangan. Lahat naroon na, kaya wala ka nang hahanapin pa. Tubig, marami roon, at mas higit na sariwa kumpara sa nakasanayan niyang inumin. May maliit na palayan din dito si Kuya Ulang, kasama yung mga pananim nitong namumunga. At di kalayuan sa bahay niya, may maliit na sapa na tirahan ng mga malulusog na isda at iba pang mga hayop. Nung makita ito ni Almo Pinuno, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding pagkamangha. Hindi niya kasi sukat akalain na merong ganoong lugar na umiiral sa mga ganoong kaliblib na parte ng bundok. Matapos nun, tsaka pa lamang sila nakapasok. Pag-upo niya sa sala, agad siya nitong tinimplahan ng kape. At habang umiinom silang dalawa, inilahad sa kanya ni Kuya Ulang ang mga gagawin nila kinagabihan. Pagkatapos mong uminom, magpahinga ka na muna. Kung kaya mong matulog, matulog ka. Dahil mamayang gabi, meron tayong pupuntahan. Sigurado akong magugustuhan mo ito, kaya ikondisyon mo ang sarili mo. Nang marinig niya ito, agad naman siyang napatango. Pagsapit ng gabi, bandang 6:00 pa lang inutusan na siya nitong maghanda. Ilang minuto ang lumipas, nakita na niya si Kuya Ulang bit-bit ang malaking sisidlan. Marami itong laman Pinuno at sa itsura nito, parang mahigit sa 10 kilo ito kung titimbangin. Nang makita niya ang dala-dala nito, hindi niya na ito pinansin pa. Basta, tahimik lang siya ritong sumunod hanggang sa makalayo na sila. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, kasalukuyan na nilang inaakyat ang bundok. Matarik at madulas ang daan, kaya maigi nilang pinagmasdan ang kanilang mga inaapakan. Habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang hirap ng kanilang ginagawa. Akala niya wala na itong katapusan, pero maya-maya pa, narating nila ang parte ng bundok kung saan naroon ang 2 pangil na bato. Mataas at malaki ang mga batong ito, kaya mula sa malayo para itong mga pangil ng bundok. Sa pinakagitna nitong bahagi, may isang maliit na lagusan na inakala niyang isang ordinaryong butas lang. Pero nung lapitan nila ito, napagtanto niya na isa itong daan papasok ng kuweba. Maya-maya pa, nagsindi ng sulo itong si Kuya Ulang, pagkatapos hindi ito nagdalawang isip na magsumiksik doon. At habang dumaraan ito sa lagusan, paulit-ulit siya nitong inabisuhan ukol sa mga bagay na pwede niyang gawin kapag sila'y nasa loob na. Almo, wag kang lalayo sa akin. Iwasan mong dumikit sa dingding ng pasilyo at kahit na anong mangyari, wag kang titingin sa likod mo. Diretso lang ang lakad, maging kalmado sa lahat ng oras. Maliwanag ba? Nang marinig ko ito, maraming mga bagay ang pilit na sumasagi sa aking wisyo. Nag-aalangan na rin akong tumuloy noon pero wala rin akong nagawa dahil natatakot akong magpaiwan sa labas. Pagpasok ko sa loob ng lagusan, sumalubong sa akin ang nakakabinging katahimikan sa loob. Wala kang ibang maririnig sa lugar na yon, kundi ang banayad na simoy ng hangin na para bang nagsasalita. Nang maramdaman niya ito, di niya na yun pinansin. Basta ang ginawa niya, patuloy lang sa pagsunod kay Kuya Ulang. Maya-maya pa,
may naririnig na siyang kakaibang tinig sa paligid. Yun bang parang may nagsasalita sa kung saan. Hindi niya mawari kung ano ito pero nakasisiguro siya na hindi ito nagmumula sa kanilang dalawa. Kuya Ulang, may naririnig ka ba? Bakit parang merong nagsasalita? Dahil sa kanyang sinabi, bahagya itong napahinto sa paglalakad. Paglapit niya rito, narinig niya itong sumagot sa kanya ng, Hayaan mo lang yan. Dahil normal na yan sa lugar na ito. Tuloy-tuloy lang ang lakad, Almo. Huwag mo silang pansinin. Matapos nun, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-usad. Noong una maayos pa naman, pero habang lumalayo na sila, mas lalong lumalakas ang mga tinig na naririnig niya. Ilang minuto pa ang lumipas nang hindi na niya maatim ang kanyang mga naririnig. Dito na siya nagdesisyong tumingin sa paligid. Pagsilay niya sa pasilyo, laking gulat na lamang niya nang may maaninag siya ritong mga kamay ng tao na parabang nagpupumilit lumabas. At sa isang isap mata, dito niya napagtanto na ang lahat ng pasilyong dinaraanan nila ay punong-puno ng mga ito. Sa sobrang pagkagulat ni Almo, hindi niya naiwasang mapasigaw ng malakas. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang kasama, dali-dali siya nitong binalikan sabay sapilit ang busal ng kamay nito sa bibig niya. Ano bang sabi ko sa'yo? Di ba tumahimik ka? Huwag kang gagawa ng ingay dahil baka may magambala ka. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bahagya itong napatahimik matapos nitong marinig ang atungal na nagmumula sa unahang bahagi kung saan sila patungo. Dahil dito, kung kaya't wala nang nagawa si Kuya Ulang, kundi ang maghanda. Ilang minuto pa ang lumipas, para nang ang gulo ng lugar. At kahit wala kang nakikitang mga nilalang, pakiramdam nila noon, merong mga lumilikas. Kalaunan, nang tumahimik ang atungal, dito niya nakita ang isang nilalang nakakaiba sa lahat ng hayop na kilala niya. Para itong gagamba pero kasing laki ito ng kalabaw. Matutulis ang mga galamay nito at kung titingnan parang gawa sa kahoy ang katawan nito. May nanlilisik din itong mga mata at ang bunganga nito naglalabas ng likidong apoy. Pagsilay niya sa nilalang na yan, hindi niya maiwasang mapasigaw. At sa sobrang takot niya, di siya nagdalawang isip na kumaripas papalayo. Ngunit pagdistansya niya kay Kuya Ulang, napansin niya ang makapal na lubid na nakabigkis sa kanyang bewang. Dahil sa pangyayari, hindi na niya nagawa pang makalabas ng lagusan. Sinubukan niyang alisin ang taling yon pero masyadong mahigpit ang pagkakatali nito. Kumalma lang din siya nang marinig niya itong nagsalita. Kapag inalis mo ang lubid na yan, para ka lang ding nagpakamatay. Ano akala mo, Almo? Tama yung direksyon na daraanan mo? Hindi ko ba nasabi sa'yo na bawat minuto nagbabago ang lugar na ito? Yon ang naririnig mong ingay. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang manatili. Nakakaramdam man ng matinding takot, sinikap niyang maging matatag para sa kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita niya kung papaano ito labanan ni Kuya Ulang. Akala niya hindi ito magkakaroon ng tsansa sa nilalang, pero sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban nito, nakita niya ang kakaiba nitong lakas. Hindi nagtagal, nang makahanap ito ng pagkakataon, dito na nito binunot ang dala nitong sundang, sabay unday ng saksak sa tiyan ng nilalang. Paghiwa dito ni Kuya Ulang, agad na lumabas ang mga laman loob nito hanggang sa mamatay ito. Matapos nun, dali-dali itong lumapit sa kanya para abisuhan na magpatuloy. Nung marinig niya ito, medyo nabahala siya kasi ang inaasahan niya noon, babalik na sila. Pero nagkamali pala siya. Huwag kang tumayo lang dyan. Maya-maya mabubuhay na naman yan.
Kaya mas maganda na maglakad na tayo rito. Bilisan mo! Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Nang marinig ito ni Almo, di na rin siya nagdalawang isip na sumunod. At pagkaraan ng halos kalahating oras, bumungad sa kanya ang dulo ng pasilyo kung saan niya nakita ang isang katangi-tanging silid. Napapalibutan ito ng mga kristal na nagliliwanag at sa pinakadulo nitong bahagi may isang katangi-tanging bagay na nakahimlay sa ibabaw ng patag na bato. Hindi niya mawari kung ano ito pero base sa kanyang nakikita, nakalutang ito sa mismong bato. Kaya naman yung bagay na yon ay hindi pangkaraniwan. Nung masipat ito ni Almo, agad niya itong naitanong kay Kuya Ulang pero hindi yon sumagot. Basta, tahimik lang itong nakatitig sa bagay na yon habang pinag-aaralan ito. Maya-maya pa, di na ito nagdalawang isip na lumapit para ito ay kunin. At nung mapasa kamay niya na ito, tsaka sila umalis ng kuweba. Pagbalik nila sa bahay nito, nagkausap sila ukol sa bagay na kinuha nito. Hindi na kasi siya noon mapakali kakaisip kung ano ba talaga ang bagay na kanyang nakita. Malakas kasi ang kutob niya noon na isa ito sa mga agimat na usap-usapan ng matatanda sa baryo nila. Kuya Ulang, ano ba talaga yung nakuha mo? Bakit parang ayaw mo tong sabihin sa akin? Hindi ko naman yan naagawin eh. Ang gusto ko lang malaman kung ano yan. Nang marinig naman ni Kuya Ulang ang sinabi ni Almo, tumawa lang naman ito habang sumasagot. Anong aagawin? Wala ito, Almo. Isa lang ito sa mga gamit na gusto kong makuha. Balang araw malalaman mo rin ang tungkol dito. Kaya huwag kang magmadali. Siya nga pala, ngayon na magsisimula ang pagsasanay ko sa'yo. Habang nandito ka at wala ka namang ginagawa, gusto kitang turuan ng mga nalalaman ko. Ano? Ayos lang ba yun sa'yo? Sige Kuya Ulang, total, wala naman tayong gagawin dito eh. Ano ba yung ituturo mo? Nang marinig ito ni Kuya Ulang, agad nawala ang ngiti sa mukha nito. At nung magkatitigan sila, sumagot ito ng pamamaraan ng isang antingero. Diba, gusto mong matuto nito? Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita ng mga bagay na kinakailangan mo sa hinaharap. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakapagsalita pa. Ang ginawa niya, maghintay ng mga bagay na ituturo nito sa kanya. At kagaya ng inaasahan, nagsimula ang pagsasanay nila noong ding araw na yon. Nagtagal ito ng mahigit 3 linggo pinuno, kaya lahat ng mga simpleng dasal at bakod na gawa na niyang matutunan. Matapos nun, inakala niya na magtutuloy-tuloy ito, pero sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Dahil pagsapit ng unang araw ng sumunod na buwan, biglang nagkasakit si Kuya Ulang. At sa sobrang tindi ng karamdamang bumabalot dito, agad nitong naapektuhan ang halos kalahati ng kanyang katawan. Di na rin ito nagkaroon ng kapasidad na makapaglakad, kaya umaasa na lang ito sa kanya. Gusto na noong umuwi ni Almo sa kanyang pamilya pero sadyang hindi niya ito kayang iwan. Kaya kahit masakit pa ang kanyang loob, siya ay nagsakripisyo. Umabot ng 4 na linggo ang paninilbihan niya rito bago ito pumanaw. Nung mawala si Kuya Ulang Pinuno, dito niya nakita sa unang pagkakataon ang kakaibang itsura ng patay. Yung labi nito parang lupa na dahan-dahang nagbibitak, tapos kahit hindi ito naimbalsamo, malayong malayo na ito sa dati nitong itsura. At sa loob lamang ng 2 araw, nagsimula ng sumangsang ang amoy nito, kaya napilitan siyang ilibing na ito kaagad. Bago niya yun ginawa, lahat ng pagmamay-ari nito nung namatay ito ay kanyang nakuha. Kasama na roon ang medalyon na may pulang bato na nakita nila sa loob ng kuweba. Ayon sa kanya, na sa lahat ng karga nito,
tanging ang bagay na yun lamang ang naging interesante para sa kanya. Kaya naman bilang pagpapakita ng respeto, kasama niya itong inilibing ng bangkay. At pagkatapos niya itong gawin, tsaka siya nagligpit ng gamit para umalis. Hindi na rin niya muna tiningnan ang agimat na nakuha niya dahil nakapagdesisyon siya na pag-aralan na lang ito pagbalik niya ng bahay nila. Ang kaso lang nung umuwi siya, agad siyang sinabak ng kanyang ama sa trabaho. Panahon kasi yon ng kapasan ng palay, kaya wala siyang magagawa kundi ang sumama sa pag-ani. Ilang araw din itong nagtagal bago naman siya utusan ng tatay niya na sumama sa pagtatanim. At dahil sa dami ng kanyang ginawa, bahagya niyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang tangan. Hindi na talaga niya ito naalala pa hanggang sa isang gabi may nakita siyang matandang lalaki na dumaan sa harapan ng bahay nila. At sa kauna-unahang pagkakataon, may napansin siya ritong kakaiba. Habang naglalakad kasi ito, kapansin-pansin ng parang buntot na sumusunod sa likod nito. Mataba ang buntot na yon, pinuno, tapos balot ng makakapal na kaliskis. Kapansin-pansin din ang mahabang braso ng matanda na para bang hindi ito tao. Pagdaan ito sa bahay nila Almo, bahagya itong napatingin sa kanya kasabay ng pagngiti nito. Matapos nun, parang sumenyas ito sa kanya na sumunod. Siyempre, di naman siya nagdalawang isip na sundan ng matanda dahil na rin sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarating sila sa isang bakanting lote kung saan ilang metro rin ang layo mula sa kalapit na bahay. Madilim sa lugar na yon, kaya pagpasok niya rito, hindi niya kaagad na aninag ang matanda. Inakala niya ngang kaluluwa lang ito pero ilang segundo lang ang lumipas, narinig niya itong sumitsit sa kanya. At nung lumiwanag na ang buwan, nakita niya itong nakatayo sa sanga ng puno. At sa puntong yon, dito niya na nasilayan ang kabuuang wangis nito. Di nga siya nagkamali sa kanyang nakita dahil yung matandang yon ay kalahating ahas talaga. Nag-iba na rin ang itsura nito na para bang yung nakita niya kanina ay isa lamang hamak na balat kayo. Pagpang-abot ng mga tingin nila, dahan-dahan yung gumapang pababa hanggang sa mapalibutan na siya nito. Si Almo naman noon, piniling manatili sa kinaroroonan niya upang hindi ito maalarma. At imbis na mag-isip ng kung ano-ano, sinubukan niya itong kausapin. "Anong kailangan mo sa akin?" Bungad na tanong niya. Wala naman akong kailangan. Sadyang nakasunod lang ako kung saan naroon ang medalyong hawak mo. Ako ang tagapangalaga ng bagay na yan, Almo. At dahil ikaw ang nakakuha sa kanya, kung kaya ikaw ang tinuturing ko ngayon bilang aking Panginoon. Lahat ng gusto mong malaman, nakahanda akong ilahad kung ipapahintulot mo ito. Dahil sa sinabi ni Orochimaru, hindi kaagad nakasagot si Almo. Aminado kasi siya na matagal na niyang hinahangad na malaman ang katotohanan sa likod ng tangan niyang karga. Di rin niya maipagkakaila na kahit matagal niya na itong hawak, wala pa rin siyang ideya kung ano ito. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinikap niyang tanungin ang nilalang. Bagay na naging daan para malaman niya ang lahat ng katotohanan. Ayon dito, hindi agimat ang hawak-hawak niya, bagkus isa itong mutya na may kapasidad na magkulong ng kaluluwa. At ang mga kaluluwang nakukulong nito ay ginagamit ng nagtatangan para mapalakas ang abilidad niya. Isa itong uri ng mutya na may walang hanggang pag-unlad. Ang kaso lang, kaya ito itinago sa panahon dahil sa masyado itong mapanganib. Nagdudulot din ito ng matinding kaguluhan sa kadahilan ng ang mga nilalang na kayang ikulong nito
ay yung mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Para ring bertud ng aswang ang mutya dahil kapag nakatikim ito ng kaluluwa, patuloy na itong maghahanap ng pagkain. At sa sandali na mahina ang espiritu ng nagtatangan sa kanya, posibleng ang kamalayan nito ang mangibabaw sa katawan nito. Dagdag pa ng matanda na, yon ang dahilan kung bakit namalagi ito sa bundok ng halos 2 siglo. Ito rin ang tumawag sa kasama niya noong kinuha nila ito. Pero ang hindi alam noon ng taong tinawag nito ay ginagamit pala siya ng mutya para mapalapit sa taong gusto nitong magtangan sa kanya. At yun ang rason kung bakit sila naging magkakilala. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang magulat sa kanyang mga nalaman. Di niya kasi inaasahan noon na ginamit lang pala ng nilalang si Kuya Ulang para mapalapit sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila, biglang hinigop ng mutya ang matanda. At sa pagkawala nito, narinig niya ang tinig nito na nagsasalita sa kanyang isip. Tandaan mo, Almo. Inaasahan ka namin. Kaya huwag mo kaming bibiguin. Mula sa araw na ito, matatawag mo na anumang oras ang gabay ng mutya ng espiritu. Magalak ka, Almo, sapagkat ikaw ang pinagpala sa lahat. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad na tumahimik ang paligid. Maya-maya pa, dito niya na nakita yung mga kapatid niya na naghahanap sa kanya. Pagsilay niya sa mga ito, dali-dali siyang lumabas sa bakanteng lote para makapagpaliwanag. Ang idinahilan niya, may mga hinuhuli siyang gagamba. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong sinamahan papauwi. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ng kanyang mga kapatid na kanina pa siyang hinahanap ng tatay nila. Dagdag pa nito na galit na yon, kaya ihanda niya ang sarili niya. Nang marinig ito ni Almo, di na siya sumagot pa. Alam niya kasi na madidisiplina na naman siya nito dahil sa ginawa niya. Pag-uwi nila, agad siyang sinalubong ng palo na tumama sa halos lahat ng parte ng katawan niya. Ngunit ang nakapagtataka, di man lang siya nakaramdam ng sakit. Nang mapansin ito ng tatay niya, binantaan siya nito na papatayin, sabay kaladkad sa kanya patungo sa loob ng isang silid. Pagtulak naman ito, bigla yung napaatras nang may makita itong figura na nagpupumilit lumabas sa kanyang katawan. Bagay na naging daan upang mapilitan itong lumabas ng kwarto. Matapos nun, hindi na ito bumalik pa. Si Almo naman, naiwang tahimik sa loob nito para pakiramdaman ang sarili niya. Kalaunan, nalaman niya sa kanyang gabay na ginawa lang nito ang nararapat para hindi siya masaktan. At magmula noon pinuno, ilag na ang kanyang ama. Di na rin sila nagkakausap na parabang araw-araw natatakot ito sa kanya. Dumaan ang mga linggo. Dito na siya nakakarinig ng utos mula sa mutya. Matindi na kasi ang pagmamalabis nito na makakain ng kaluluwa. Kaya naman kahit wala siyang ideya sa papasukin niya, nagdesisyon siya na ito ay sundin. Hindi naglaon. Dito na nga siya nagsimulang maglibot hanggang sa may makita siyang aswang na pagala-gala. Noong masipat ito ni Almo, bigla niyang napansin ang paglabas ng itim na kaliskis sa kanyang braso. Pinuno nito ang kabuuan ng kanyang kamay at pagkatapos noon nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lakas. Agad ding kumalat sa paligid ang kanyang presensya hanggang sa mapansin na ito ng nilalang na tinitingnan niya. Dahil sa pangyayaring yon, di nagdalawang isip ang mga ito na sugurin siya. Pagpang-abot nila, agaran siya nitong sinunggaban upang tapusin na ang kanilang laban sa loob ng maikling panahon. Ngunit nang masugatan na siya ng mga ito, nakita ng mga nilalang ang mabilis na paghilom ng kanyang pinsala. Wala rin siyang naramdamang kahit na ano hanggang sa muli na naman itong sumubok.
At sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno, wala itong nagawa para pahinain siya. Kalaunan, nang manawa na siya kakailag sa mga nilalang, tsaka siya humiling ng gamit sa kanyang gabay. Matapos nun, lumabas ang isang latigo na gawa sa itim na kaliskis. Nahugot niya ito sa kanyang gulugod na siya namang labis na ikinigulat ng kanyang kalaban. Pagwasiwas niya nito, tsaka niya sinugod ang mga nilalang. Unang hataw ng latigo tinamaan ng isa sa mga ito na siyang naging daan upang mabilis itong malusaw. Pagkalat ng katawan nito sa paligid, lumiwanag ang hawak niyang mutya kasabay ng paglamo nito ng kaluluwa. At sa isang kisap mata, bigla na lamang may umusling mga tinik sa latigo niya. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, dito niya nasaksihan ang walang hanggang pag-unlad ng kanyang tangan. Matapos ang pangyayaring yun pinuno, maraming nilalang ang nakinig ng kanyang istorya. May iilan sa mga ito ang natakot, pero yung iba pinagtawanan lang siya hanggang sa ang mga ito na naman ang kanyang naging biktima. Sa loob ng halos isang dekada, wala siyang ibang ginawa kundi ang pumatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat ng uri ay saklaw nito, kaya sa loob ng mga panahong yon, nagtaglay siya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Dahil sa tangan niyang mutya, kaya walang kahit na sino ang nakatalo pa sa kanya. Ito rin ang naging rason kung bakit maraming mga antingero ang lumalapit sa kanya. Hangad kasi ng mga ito na matuto, pero sa bandang huli, wala rin naman siyang naibahagi. Medyo kumalma lang din ang buhay ni Almo nung magkapamilya ito. Hindi man sa pagmamayabang, pero nanganak ang nanay ko pinuno ng hindi ginagambala ng kahit na anong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Malaya rin kaming maglaro noon na wala halos iniisip na kahit na ano. At para manatiling ordinaryo ang aming mga buhay, hindi ibinahagi sa amin ng aming ama ang tungkol sa mga napagdaanan niya. Bali na ikwento niya lang ito noong nanghihina na siya. Sa paglipas ng mga buwan at taon, palagi itong nakasubaybay sa amin hanggang sa lumaki na kami. At nung mapagtanto ng aming ama na hindi kami basta-bastang mabibiktima ng mga nilalang, dito na nito itinigil ang pagbuntod sa amin. Pero alam niyo ba, kahit malaya na kami, paulit-ulit pa rin kami nitong inaabisuhan na mag-ingat dahil sa mga nilalang na may malalim na galit sa kanya. At sa maniwala man kayo o hindi nawala ang banta sa aming mga buhay noong mamatay ang ama kong si Almo, na kinilala ng mga antingero na namumukod tanging humawak sa mutyang itinago ng 2 siglo.